beloved Boss Mike Cervera. Nako, yari na itong mga walang yang ito. Bongo, Bato, Aguirre, yari kayo. Pasok! Ang Malacanang naarestuhin ang mga sangkot sa Duterte drug war sakaling may ilabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Oh, narinig nyo mga kababayan ko. Ha? Yari ka na. Ha? Yari na to. Yari na tong mga to. Yari na. Ayan o, sabi ho ng Malacanang mga kababayan. Oo, ha? Sabi ho ng Malacanang. Oh, pasok. Obligado raw ang Malacanang na arestuhin ang mga sangkot sa Duterte drug war sakaling may ilabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Nako, mga kababayan ko, Malacanang na ho ang nagsabi niya na obligado daw ho na arestuhin ang mga nasasangkot dito sa mga kasapakat, kasabwat ni Digong na mga nabanggit na mga pangalan. May mga general, may mga dalawang senador. Yung isa kamukha ni Jack Ma. Ewan ko lang kung nagdiwang ng Kong Hei Pachoy pa yan, baka wala ng gana. Si Bato nananatiling nagtatago mga kababayan, hindi malaman kung saan bunker naroroon. Yung Aguirre mga kababayan, todo pa rin ang paliwanag. Oo, yung Aguirre, yung pong dating DOJ Secretary, mga kababayan, na sinermonan ni Miriam Santiago na nakapangalumbaba habang nakatakip ang muka. Yun, para mas madali nyong malaman. Nakaw, oo, todo paliwanag yun eh. Ngayon, mga kababayan ko, eto na ho ang sinasabi ng Malacanang, obligado daw nilang dakmain, hulihin itong mga mai-issuehan ng warrant of arrest galing sa ICC. Pwede bang magpahinga? Kasi sa lahat ng mga vlogger na pinapanood nyo, ako lang yung tuloy-tuloy magsalita. Break muna. Iinom lang ako ng tubig bago tayo magtuloy-tuloy, ha? Habang umiinom ako ng tubig, mga kababayan, baka naman, mag-like na kayo, mag-share na kayo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na! Ayon sa Malacanang, ay huhulihin na raw. Ito ay matapos ituring ng ICC na kasabwat sa drug war ang ilan pang dating opisyal kasama na sina Senator Bongo at Bato de la Rosa. Sa kabila niya, special mention talaga ng Malacanang, ha? Yung pong si Bato tsaka si Jack Ma. Hindi naman obvious na pinanggigilan, di ba? Parang ang Malacanang may kota. Matapos unahin si Kibuloy, isunod si Digong. Ngayon naman mga kababayan, yung dalawa. Talagang mga kababayan ko, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko pa. Siguro obvious na. Na yung tinatawag nyong weak leader talagang strong. Di ba? Mali no? Mali kayo ng pagkaka-assess dito kay Pangulong Bongbong. Wala eh. Mahina. Si Boss Mike ang hari ng to. Hindi naman. Masyado ko lang napag-aralan yung Florante at Laura. Baka sabihin nyo sino nakabasa na ng Florante at Laura? Yan po mga kababayan, pinag-aralan no second year high school tayo, ha? Di ba? Doon mga malalalim na salitaan at doon kayo matututo ng mga tugmaan. Kaya nga ho may balagtasan. Alam nyo na. Di ba? Kala nyo, ha? Eto na. Alam nyo, talagang mahal na mahal ko ang sarili nating wika kasi naniniwala ako kay Dr. Jose Rizal, sa sinabi niya na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa o daig pa ang malansang isda.
Anyways, dito na mga kababayan ko, tuloy na natin to. Pag-uusapan pa ng mga senador ang dapat gawin Nako. kapag biglang pinaaresto ang kanilang mga kasamahan. Nako. Narito po ang report ni Mean Los Baños. Senators Bato de la Rosa at Bongo. Kabilang sila sa 8 pinangalanan ng International Criminal Court o ICC. Ayan, mga kababayan ko, De La Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre, Vicente Danao, si Colan, si Albayalde, si Giran, sino pa? Si La Peña, mga kababayan ko, 8. Ilang co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng drug war. Pero ang tanong, sakaling maglabas ng arrest warrant kina De La Rosa at Go, protektado ba sila ng Senado? Nakaw! Paano kayo po protektan yan? Nako, sasabihin lang yan, oo, pero hindi naman. Diba? Diba? Alam nyo, mga kababayan, natutunan ko sa maraming politiko. Ay, nako, maraming mga OPM. Ano yung OPM? Oh, promise me. Oo, magaling silang mag-promise pero hindi totoo pa rin. Kaya mga kababayan, kapag sinabi ng mga politiko, abay ganito, ganire, wag niyong paniwalaan. Oo, ay nako mga kababayan, dapat kasi-kasi. Mahirap po yung pangako. Kapag mga kababayan pag nagsalita sabihin nyo, ngayon na gawin Tignan nyo mga kababayan, sino nangako? Si Boy 10K. Diba? Si Boy 10K, si Cayetano, nangako 10,000 daw. Nasaan na? Yung isa naman mga kababayan na tagapagtanggol ng China, si Marcoleta, nangako ng 2,000 pababa sa kuryente, libre na. Ayun, inunahan na ni Pangulong Bongbong Marcos at ngayon, nilalakad na ni Sandro Marcos para maging legit na batas na. Upit mo. Di ba? Ganun yun. Kaya ngayon, mga kababayan, sana matuto na kayo. Yung pong mga nangangako dyan, huwag niyong paniwalaan. Yung pong walang pinapangako pero may gawa naman, nakaw mga kababayan ko, yaan ang dapat na pinapaupo sa gobyerno. Di ba? Oo Kita nyo si Marcoleta sa tagal ng pangako niya. Mga kababayan, huling-huli na. Biruin nyo nauna pa, yung pong ninais na gawin ni Pangulo at isa sa batas ni Sandro, siyang kayo, mga kababayan. Di ba? Ang Pangulo, sabi nga ng marami, hindi ho nangangako, hindi ho nagsasalita, gawa lang ng gawa. Tanungin nyo naman yung mga DDS na 11. Sino yung 11? Ulitin natin para sa mga bagong dating Yung 5, bobo, kalbo pa. Yung pong 5, tanga, mga hindi pa naliligo. Yung isa, pang-11, mangmang na, bingot pa. Utik. Ang tanong, ano ngayon ang masasabi nila? Di ba? Uy, yung mga kalbo, at saka yung mga hindi naliligo, at saka yung isang bingot. 11 kayong mga DDS. Ba't di kayo ngayon magsalita at purihin nyo naman si Pangulo? Kasi kami mga kababayan, kapag kami may nagagawang mabuti si Sara, pinupuri naman. Pero sa dami na, eto napansin ko lang mga kababayan ko, sa dami ho ng mga nagawa na ni Pangulong Bongbong Marcos na mga proyekto, na kanyang inumpisahan at natapos. Yung nga lang pinagmamalaki ng taga-Cagayan mga kababayan na yung pong dam, kita nyo, ilan? 14 na buwan lang inayos. Hindi iniwan hanggat hindi natapos. Bakit? Mahal ni Pangulong Bongbong at ni Conrado Estrella ang ating mga magsasaka. Yan po mga kababayan ay malaking tulong sa ating mga magsasaka. Bakit? Dahil ang gusto ni Pangulo masigurado na walang magugutom na mga Pilipino. Importante ang papel ng mga magsasaka dito.
at sa tulong ng gobyerno, sa tulong ni Pangulo at ni Conrado Estrella na isa sa katuparan nito. Diba? Ganun sana mag-vlog. Diba? Kahit walang bayad. Diba? Dapat binibida. Etong maraming mga vlogger, mga kababayan, lalong-lalo na yung 11, yung lapang 11, mangmang na, bingot pa. Wala, mga kababayan, mahihina. Hindi nyo na nga naiintindihan yung sinasabi. Aba, pintasero pa. Di ba? Pintasero pa. Saan tayo napupunta, Boss Mike? Dito na tayo, Bongo, yari ka na. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, imumungkahi niya kay Senate President Tito Soto na pagmitingan na ito para makabuo ng konsensus ang Senado. Bigay ko. Kasi concern namin lahat yan kasi mga colleagues namin yung involved. So, Siyempre, si Ping Lacson yan. Nako. Kabisaduhin nyo yung mga politiko, mga kababayan ko. Madalas sinasabi nila, nako, iba sa nangyayari. Tuloy. Mapag-usapan na namin. Kesa doon sa intay pa ba namin magkaroon ng warrant, magkaroon ng issue, magkaroon ng gulo, na wala kaming nakareding action taken. Kabilang daw sa dapat mapag-usapan ay ang immunity sa aresto ng mga senador habang may sesyon ang Kongreso, sang-ayon sa nakasaad sa saligang batas. Pero may limitasyon daw kasi ang immunity na yan na maa-apply lang para sa mga kaso na ang parusa ay 6 na taon pababa ang pagkakakulong. Teka muna mga kababayan ko, ibig ba sabihin nito? Habang nasa sesyon sila, hindi pwedeng hulihin. So, nasa loob lang ng isang silid. So paglabas ng pintuan, pwede na ba? Pwede na ba yon? Kasi kung pwede na yon, mga kababayan, baka pagkalabas ng pinto, pagbukas ng pinto, nakita na may mga Interpol, baka si Bato tsaka si Bongo karipas ng takbo pabalik. Di ba ba? Hindi kaya maging karipas sila ng takbo pabalik ng sesyon? Sa bagay, matatapos yung sesyon, iiwan sila ron. Alangan naman na bantayan sila ni Ping Lacson doon. Alangan na samahan sila ni Tito Soto doon. Ewan ko na lang kay Amy Marcos. Ewan ko na lang kay Marcoleta. Tingin ko mga kababayan, hindi rin nila sasamahan eh. Dahil si Marcoleta, kapag eto pinagpawisan sa kwarto. Di ba? Alangan naman na buksan yung aircon para lang sa kanila. Siyempre mga kababayan, hindi makakatiis si Marcoleta. Bakit? Nako, mangangati ang anit niya. Di ba? Si Manang Amy, tingnan nyo naman, makakatiis ba yon? Unang-una mga kababayan, sabihin, wala naman akong kinalaman dyan. Di ba? Kailangan ko nang umuwi kasi kailangan ko nang magtanggal ng makeup. Huhulas ho yung makeup niya. Mahalata na ho yung mga butas ng mga pinagtusukan ng mga pillar niya at ng mga botox niya. Di ba? Pag humulas, makikita niyo yung mga butas. Pinalitadahan lang ng makeup niya. Grabe, no? Sa dami siguro ng botox na tinusok na sa mukha ni Manang Amy. Malamang yun, mga kababayan, butas-butas na. Eto na, mga kababayan ko, tuloy natin. Sa ngayon, hindi pa naman natin alam kung ano yung lalamanin ng warrant of arrest kung sakali ma-issue, kung ano ba magiging parusa doon. So, again, mananaig pa rin yung ating konstitusyon. Ganda lang natin ang ating konstitusyon. Higit sa lahat, kaysa doon sa warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court.
Base raw sa konsultasyon ng senador sa legal experts, kailangang dumaan muna sa local court sakaling maglabas ng arrest warrant o summon ang ICC. Okay. Yun daw ang magpoproseso at magdedesisyon kung dapat bang maglabas ng warrant o hindi. Paglilinaw naman ni Lacson, hindi niya pinoprotektahan sina De La Rosa at Go. Sinisiguro lang daw niya na masusunod ang legal na proseso. Oh! Sabi nga ni Atty. Claire Castro di ba? Sabi ni Atty. Claire Castro, nagawa na yan noon, magagawa uli ngayon. Simpleng-simple di ba? Simpleng-simple. Nagawa na noon, magagawa na uli ngayon. Galingan ko pa ba, Marcos Aimee? Tuloy! Hindi pinoprotektahan yung legal process na umiiral sa Pilipinas, lalo na yung konstitusyon. Ayos naman yun, mga kababayan, na paganahin pa rin ang proseso ng constitution natin na kung ano yung mga dapat natuntunin para walang reklamo yung marami, gawin. Ano po? Pero eto lang yung masasabi ko dyan. Pagkakataon na ni Bongo, ni Bato, yung sinasabi nila noon na sabi nila sasama daw kung ikukulong daw si Digong, sasama daw si Bongo. Magpapakulong din daw siya. Sabi naman ni Bato, kung makukulong sa ICC si Digong, sasamahan daw niya sa kulungan para may mag-alaga. Diba? Pagkakataon na nila na matupad yung mga pinangako nila. Diba? Kailangan yun Bato, Bongo, ano na? Ayaw nyo dyan? Halos, isubo na sa inyo yung mga pangarap nyo. Pangarap nila yan Sinusubo na lang Ayaw nyo pa ngayon, di lalabas kayong katawa-tawa. Kalbo na sinungaling. Diba? Kamukha ni Jack Ma. Buti pa si Jack Ma, hindi na nagsasalita. Eto si Jack Ma. Ano na? Dati salita ka ng salita, magsalita ka ngayon. Robin Padilla, ano naman masasabi mo? Di ba sabi mo kung nasaan si Bato, nandudong ka rin dapat? Man kay Senator Robin Padilla, magpupulong ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc, lalo't parehas na miyembro nito sina Go at De La Rosa. Lahat daw sila sa Minority Bloc ay nag-aalala sa dalawang kasamahan. Ayon pa kay Padilla, naiyak siya nang tukuyin ng ICC na kasabwat sila De La Rosa at Go. Kapag nabigyan daw ng arrest warrant ang dalawa, ay magiging mag-isa na lang daw siya sa Duterte Bloc. Nakakatawa tong mga to, Robin Padilla, kung mag-isa ka na lang, sumama ka na. Total naman, di ba sinabi mo rin yun na kapag ka nakulong si Bato, sasamahan mo siya. Para kayong mga pinain na isda, di ba? Kagat dito si Digong, sumunod si Bato, sumunod ka rin. Di ba, pila-pila? Parang tinuhog na barbecue. Magkakasama kayo, ayaw nyo nun. Di ba? Daig nyo pa nga magkakarelasyon. Ayaw nyo magkahiwa-hiwalay. Tapos ngayon, ayawan na. Wala nang tuparan sa mga aido-aido nyo. Di ba? Pangako na noon. Ano na ngayon? Wala na, mga kababayan ko. Etong mga ito ibabaon na lang sa limot yung mga pinagsasabi nila. Buti na lang, pasalamat tayo sa social media. Dahil kung hindi, mga kababayan, hindi lalabas yung kasinungalingan nila. Mga DDS, wag na kayong maniwala sa mga vlogger nyo na 11. Niloloko kayo niyan. Kita nyo? Hindi man lang masabi ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nangako yung mga yan. Pero bakit ngayon tahimik yung mga yan? Yung bingot, maunawaan ko pa kasi hindi maintindihan. Pero yung 10, yung mga bobo, tanga, yung 5 kalbo, at saka yung 5 hindi naliligo na vlogger nyo, hindi ko maunawaan yan. Kung bakit hindi sila nagsasalita at ipaliwanag sa inyo na talagang mawawala na rin
si Bato at si Jackma na kamukha ni Bongo, ay balik rin natin mga kababayan. Si Bongo na kamukha ni Jackma, mawawala na sa inyo. Di ba? Oh, hey, grabe. Our beloved Boss Mike Cervera.